Mahigit 700% ang itinaas ng gastos sa biyahe ng Office of the President noong nakaraang taon. Batay sa inalabas na report ng Commission on Audit, sumipa yan sa mahigit 403 million pesos noong 2022 mula sa mahigit 36 million pesos noong 2021. Ayon sa COA, dahil ito sa state visits at foreign summits na Grabe, no? So, from 36 million noong 2021, 403 million. Nang 2022, ang taas. Dami naman pala natin pera, bakit pa tayo nangungutang? Bawas-bawasan nyo lang yung inyong pamumuhay ng marangya, definitely mga bossing. Definitely, kaya natin. Alam mo, kung hindi ko nakakalimutan yung sinabi ni PRD noon na pagka kayo hindi nyo ginawa ito, hindi na kami magpapadala sa inyo ng mga donasyon, sabi ng European Union noon. Ano sabi ni PRD? Di wag, bahala kayo sa buhay nyo. May pera naman kami eh. Kita mo, di ba, nung mga panahon na ang daming mga dilubyo, nung panahon ni PRD, ang daming mga, may mga gera, may mga kalamidad, ilang Yolanda type na bagyo yung tumama kay PRD, tila mo 3 na category 5 na na bagyo yung tumama sa kanya. Nanghingi ba tayo ng donasyon, di ba? Di naman, nagtulong-tulong tayong mga Pilipino, kinaya natin nang wala yung tulong nila. Kaya nga hindi nila nahawakan si PRD sa liig. At saka hindi nila natakot nung panahon niya. Kaya nga ngayon na wala na siya sa posisyon, tinatry nila na makuha yung matanda. Kasi 6 years na hindi sila nakaporma dito sa atin mga bossing. Kaya magtataka ka. Ngayon, Diyos mio, ganito kalaki ang kanilang ginagastos sa kanilang pagpapasyal-pasyal. Tapos malalaman mo, kailangan nating mangutang ng pera dahil wala tayong pera. Alam mo yon, yung parang gastos ka ng gastos, wala naman pala kayong pera. Dinaluhan ng Pangulo kabilang sa Singapore, Indonesia, Amerika, Cambodia, Thailand at Belgium. Dati na ginigiit ng administrasyon na mahalaga ang mga biyahe kung saan nakakuha umano ang bansa ng pangakong foreign investment noong 2022 na aabot sa halagang katumbas ng 1.4 trillion pesos. Palakpakan. Ay, Diyos mio, mga bossing. Talaga naman. Narinig nyo ba? Hindi ba mahina? Narinig nyo naman, So, ang laki, no? Tapos, ngayon, 2023, mas malaki pa. Oo, mas malaki pa yung budget na in-approve nila dyan sa kanyang pagta-travel. Kailangan daw kasi talaga nila niyan, mga bossing. Anyways, ito si Abalos, pakinggan natin yung sasabihin niya patungkol dyan sa mga nagaganap ngayon dyan sa kapulisan. Tapos ang sunod-sunod na pang-abuso ng mga pulis sa mga isinagawang mga operasyon. Naubos na ba yung mga kandilang itim ni Bakla? Naubos na? Naubos na. Tuirik ka kasi ng tirik ng kandila eh. Sa'yo tuloy bumagsak. Ganyan talaga pagka masasamang tao, hindi na pinakikinggan ng Diyos yan. Nako. Itinanggi ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na mayroon ng breach of discipline sa Philippine National Police o PNP. Ayon sa kalihim, hindi sumasalamin sa buong PNP organization ang palpak na operasyon ng mga pulis sa Imus City, Cavite at ang pagkakapatay sa binatang biktima ng mistaken identity. Biniabalos, hindi daw, itinatanggi daw niya na may mga breach of discipline sa pulisya. Ikaw, alam mo sinasabi mo, Abalos, ano ka ba talaga atras-abante? Nung una, sabi mo, corrupt ang police, pinag-resign mo pa yung mga koronel, yung mga general, dahil involved sila sa drugs. Anong masasabi mong walang breach of discipline sa police? Ito namang nakaraan, in-expose mo din yung mga doon kay Mayo, yung mga police. Drug Enforcement Authority, in-expose mo sila, yung PIDEG. Sinabi mo na sila mismo, yung mga ninja cops. Sila mismo, nagre-recycle sila, nagnanakaw sila ng mga huling shabu. Hindi ba ikaw din nag-expose nun? Tapos neto na naman, dun sa may Cavite, mayroong silang warrantless arrest. Nagnakaw pa ng mga gulong ng motor. Ilang
Ilang tao na yung ginanon nila. Imaginein mo, isa lang yun na may CCTV camera. Paano yung mga ginanon nila na walang CCTV? Tapos ito, yun dyan sa Malabon. Yun dyan sa Malabon, Diyos mio. Yung bata, walang kalaban-laban. Pinagbabaril ng mga pulis. Anong sinasabi mong walang breach of discipline? Ikaw pa mismo, yung nag-i-expose ng mga kabulukan nila dyan. Kung titignan naman natin, no, medyo isolated naman ito. No? Nung medyo isolated? Meron bang isolated at saka medyo isolated? Dalawa lang yan, isolated at saka nakaugalian. Ang medyo isolated, sir. Anong klaseng statement yun? Although, kagalit-galit talaga. Wow, kagalit-galit. Kagalit-galit talaga. Sobra. Talaga namang kagalit-galit. Talaga namang magagalit ka. Secretary Abalos, ang tagal mo na dyan, di mo pa nalilinis yung pulis. Ibig sabihin, hindi ka epektibo. Parang ang si Katapang doon sa Bucor, hindi siya epektibo. Diyos mio. Maski sino naman magagalit ka ron. Makita mo yung video, yung dito sa Imus, makita mo ito, napakasakit mawalan ng mahal sa buhay. Ako naramdaman ko yun. Patay tayo. And the best actor goes to Secretary Abalos.